Hi guys, good morning. Pasok na naman ako sa ating work. Tara, samahan niyo ako. Tulad ng dati, maaga na naman akong napasok. Kaya let's go! Ayan guys, gumagayak na ako. Ngayon pala guys ay November na. Malapit na po ang Pasko. Naisip ko lang guys na tagal ko na pala dito sa Saipan na hindi ako nauwi guys, kung ilang taon na. Ang last na uwi ko ay year 2000 pa. Ngayon ay year 2024 na. Ibig sabihin 24 years na pa akong hindi nauwi guys. Ang lupit, di ba? Kaya iniisip ko lang na talagang matindi ang aking sinapit na hindi ako nakauwi ng matagal na panahon. Imagine 24 years, mahigit na 2 dekada na hindi ako nauwi ng Pilipinas. Talaga naman, sa totoo lang po, miss na miss ko na po ang bansang Pilipinas. Lalo ng aking pamilya, ang aking kaisa-isang apo na hindi ko nakikita ng matagal. Ang tindi ng inabot ko guys, akala ko hindi ko magawa na hindi umuwi ng 24 years, pero ito, nagawa ko pala. Hindi ko sukat akalain na kaya ko. Pero nangyari na ang lahat guys. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na matagal na pala akong hindi umuwi. Pero ako'y umaasa guys na balang araw ay makakauwi rin ako. At to make sure na pag ako'y umuwi ay for good na, hindi na ako babalik sa abroad. Iukol ko na lang aking panahon sa aking family. Doon ko na lang ubusin ang lahat ng aking sandali sa buhay para sa ganawan ay masulit ko naman ang aking pamilya. Ang tindi ng sinapit ko guys, akala ko hindi ko magawa na hindi umuwi ng matagal na panahon, pero nangyari pala yan dahil sa aking mitiin na mabigyan ng magandang bukas ang aking pamilya ay puro trabaho na lang ang inatupag ko. Wala na akong panahon na umuwi at magbakasyon. Ang lupit, di ba? Pero ganun pa man ang nangyari, okay lang, at least nandito pa rin ako, buhay pa at patuloy na nagsusumikap para sa aking pamilya. Ako'y umaasa na balang araw magkakaroon ng resulta ang aking pagsusumikap dito sa abroad, na sana pag uwi ko ay magandang buhay naman ang aking makakamtan na resulta ng ating pagtatrabaho ng matagal dito sa abroad. Sana po ganun po ang mangyari. Alam niyo naman na hindi na tayo pabata, tumatanda na tayo, so ibig sabihin na kailangan na rin mag-ipon tayo para sa ating sarili. Huwag nating iasa ang ating kinabukasan sa ating mga anak, kasi alam niyo naman na ang mga anak pag nagkaroon na ng sariling pamilya yan, siyempre hindi ka na nila maalagaan. Buti na yung may personal akong may ipon para meron akong magamit sa aking pagtanda. Ayaw kong umasa sa mga anak ko, siyempre malakas pa naman ako at may inaasahan naman ako na aking makuha sa aking magiging pensyon pag uwi ko ng Pilipinas. So far so good, walang problema sa akin yan. Basta nga pinakaingat-ingatan ko lang ay ang aking kalusugan, dahil siyempre alam niyo naman na ang kalusugan ay ating kayamanan, kaya huwag nating pabayaan ang ating sarili guys. Be careful to yourself always so that you have a good life in good health. Mahirap pong magkasakit, lalo na po sa panahon na to. Magastos, grabe pag tinamaan ka ng sakit, lahat ng maipon mo ay mapupunta sa gastos mo sa pagkakasakit mo. Kaya kailangan ng extra care din natin sa ating sarili. Huwag nating pabayaan ang ating sarili. Alagaan natin ang sarili para sa ganoon ay hindi tayo magkasakit. Napakahirap po magkasakit guys kung alam mo lang. Kaya ang pinapanalangin ko sa ating Panginoon na bigyan ako ng kalakasan lagi, na layo ako sa
kapahamakan at bigyan ako ng lakas ng loob para paglabanan pa ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, guys. Yun po ang laki kong hiling sa ating Panginoon, na bigyan ako ng kalakasan na maging handa sa lahat ng bagay, sa lahat ng hamon na dumarating sa aking buhay, guys. Yun lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, mangyari po lamang na mag-like, share, follow, subscribe, and maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino saan man panig ng mundo. Mabuhay po tayo. Bye!